Nabutan ng martilyo na akala mo naman talaga ang galing magpukpok ng babae. Ay mga mi, another day, another mini vlog. Anday nga na naman at heto't magtinda muna tayo dito sa my school, magluto ba. Kaya pala inagahan din namin pumunta dito mga mi para makapagluto pa ng iba kong paninda. Para hindi na rin nagmamadali mga mi dahil nagkakapa ako ng mga paninda ko dito. Pag uwi ko naman na ng bahay at nakapagpahinga na kami mga mi, heto na kami sa kontrata namin ni Mario. Huy, hindi. Ako hindi nga matapos-tapos itong pinagbabaklas ni Mario dito mga mi, kaya naman tinulungan ko na siya. Naabot ko na nga yung mga natatanggal niyang mga kahoy mga mi at binubuhat at tinatapon dun sa may gilid. Ale pangatlong linggo na ngang nakatukod ang mga kahoy dito sa slab namin. Kaya naman pwedeng-pwede na talaga siya baklasin mga mi, ang kaso nga inuunti-unti lang namin ni Mario. Ubusan na rin kasi ng pampasahod mga mi, kaya naman heto kami na nga lang ang gumagawa. Bale ngayon nag-iipon ulit ng pambayad at pampasahod nga mga mi dahil isusunod naming ipagawa yung hagdan nito. O sa ngayon at wala namang tag-ulan mga mi, hinay-hinay lang muna, kayang-kaya naman. Akto rin naman kasi na nagawa ko na yung mga paninda ko mga mi, kaya naman tinulungan ko na si Mario dito. Diba? Pati ito sinusubukan ko mga mi, nang alam ko naman din ang hirap. Kawawa rin naman si Mario mga mi kapag nga siya lang mag-isang nagbabaklas dito, walang mag-aabot ng mga kahoy na to. Kahit pa paano naman mga mi na araw-araw kumikilos may nakikita namang resulta at unti-unti ring nababawasan. Dito nga makikita na parang malapit na talaga sa katotohanan mga mi at umaaliwalas na. Grabe nga, ang daming tungkod to, ang daming kahoy, halos na sa 100 piraso din. At pangalawang linggo na namin tinatanggalan pa unti-unti ng kahoy mga mi. Akala ko noon madali lang kapag nga nabuhusan na, nun pala mas madaming proseso kapag nga gantong baklasan na. Importante nga dalawa pa din kami ni Mariong nagtutulungan para lang matanggal ang mga kahoy dito. Itong mga kahoy pala na pinagtatanggal namin dito mga mi ay magagamit pa namin. Hawakan ko na nga rin ang martilyo dito mga mi at nagtry na magpukpuk na din. Diba, kay lakas ng babae at talaga namang matatanggal niya yung pako na yan. Alas sabi ko nga mga mi, itong kahoy na to at yung mga pako ay magagamit pa dahil sa kabilang side ng bahay hindi pa naman tapos. Pagka nga po may budget ulit at may balak ulit na ipatuloy mga mi, itong mga kahoy na din na to ang gagamitin namin. Kaya nga kami na rin ang nagbaklas dito mga mi para naman nga po yung mga kahoy ay maayos pa din. Kung saan kailangan pahalagaan mga mi dahil ang mahal po ng mga materyales. Kaya kailangan i-safety talaga mga mi. Tapos heto nga't magdidikit ako ng wallpaper sa may pader. Yung plywood sa likod ko, didikitan ko ng wallpaper mga mi. Yung katulad lang din ng wallpaper ko noon. Ang kaso nagtaka ko mga mi, bakit parang ganito ang onte? Bale, trinay ko na nga rin dito at sinukat mga mi at syempre dinikit na din. So kasanang pinturahan na lang ang kaso para madalian mga mi at magkakulay na itong wallpaper na lang. Pero yun nga mga mi, medyo nagtaka talaga ako at heto hindi ko na rin talaga tinuloy dito dahil last na to, yes po. Parang mali nga rin ako nang nabilhan mga mi dahil noon yung 100 plus mo buong plywood na yun. Kaya naman na-dismay ako mga mi at itutuloy ko na nga lang sa ibang araw, kaya naman napainom na ako ng tubig dito. O siya, salamat sa panonood.